Kuya Jay, ako nga si Danilo, ang all-around helper, tauhan, driver, at maging tagahugas ng sasakyan ng muli sa maduming transaksyon, doon sa malaking bahay ni na Sir Ricardo at Ma'am Elena. Sa labas, sila ang power couple ng aming subdivision. Si Sir Ricardo ay isang respetadong opisyal ng pulisya, at si Ma'am Elena naman ay ang huwarang asawa na abala sa mga charity event, pero sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ito, ako lang ang nakakaalam ng mabahong katotohanan. Dalawang mukha ang pinaglilingkuran ko at parehong mapanganib. Magsimula tayo kay Ma'am Elena. Tuwing wala si Sir dahil sa operasyon, hindi kawanggawa ang inaatupag niya. Maraming beses ko na siyang nahuli, mga tawag sa 10 oras ng gabi. Mga mamahaling regalo na hindi galing sa asawa niya, at ang mga lalaking dumadaan sa likod ng bahay kapag madilim na. Alam niyang alam ko, pero kailangan itikom ang bibig ko. Danilo, kailangan natin ng katapatan dito. Alam mo naman kung gaano kita pinahahalagahan, di ba? Sabi niya habang may nag-aayos ng damit at nagsusuklay. Sa kabilang banda naman ay si Sir Ricardo. Akala ng marami ay bayani siya, pero nakita ko ang mga bag ng pera na dumarating sa opisina niya sa bahay tuwing madaling araw. Naririnig ko ang mga bulungan tungkol sa mga shakedown at mga iligal na transaksyon sa mga sindikato. Si Sir ay hindi lang pulis, siya ang batas at ang kriminal sa iisang katawan. Ang nakakatawa, o marahil ang nakakakilabot, ay pareho silang naglilihiman. Akala ni Sir, tapat ang kanyang asawa. Akala naman ni Ma'am Elena, malinis na pulis ang kanyang kabiyak. Ako lang ang tanging nakakaalam ng lahat ng dumi sa ilalim ng kanilang bubong. Minsan, kapag nagkakatinginan kami ni Sir Ricardo, kinakabahan ako. Pakiramdam ko ay sinusuri niya ang bawat kilos ko kung may alam ba ako sa mga negosyo niya. At kapag si Ma'am Elena naman ang kausap ko, nararamdaman ko ang takot niya na baka isang araw ay madulas ang dila ko. Nasa gitna ako ng isang giyera na hindi ko sinimulan. Isang maling galaw ko lang, baka sa sementeryo o sa kangkungan ako pulutin. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang timbang ng mga lihim na ito. Ang Martes ng gabi, akala namin ay hindi uwi si Sir Ricardo dahil may big operation daw sila sa kabilang probinsya. Dahil doon, naging kampante si Ma'am Elena. Pinatuloy niya sa guest room ang isang lalaking mas bata pa sa akin, isang key instructor, daw kuno, pero alam ko ang tunay na pakay. Habang naglilinis ako sa kusina, nakarinig ako ng malakas na pagpreno ng sasakyan sa labas. Pagtingin ko sa bintana, nanindig ang balahibo ko. Ang puting isgis ni Sir Ricardo, nakaparada na sa tapat ng gate. Dali-dali akong tumakbo sa itaas at kumatok ng mabilis sa pinto ni Ma'am Elena. Ma'am! Ma'am Elena! Nandyan na si Sir! Nasa gate na! Narinig ko ang kalabog sa loob at ang pagkataranta nila. Lumabas si Ma'am Elena na gulo-gulo ang buhok at namumutla. Danilo, itago mo siya. Bilisan mo, bulong niya na halos mawalan na ng boses sa takot. Wala akong nagawa kundi ituloy ang lalaki sa atik, sa pinakamadilim na sulok ng bahay. Pagbaba ko, saktong pagbukas ng pinto sa ibaba. Pumasok si Sir Ricardo, pero hindi siya mukhang pagod mula sa raid. Sa halip, baka sa mukha niya ang matinding galit at may hawak siyang isang bag na puno ng mansa ng dumi. Danilo, nasaan ang asawa ko? Tanong niya. Ang boses ay parang galing sa hukay. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa kanyang holster. Lumabas si Ma'am Elena mula sa kwarto, pilit na nagpapakita ng ngiti pero nanginginig ang mga tuhod. O, Ricardo, akala ko bukas ka pa uwi, tumingin si Sir Ricardo sa paligid, tila may hinahanap na kakaiba. Hindi natuloy ang raid. May nag-leak ng impormasyon. At kapag nalaman ko kung sino ang traidor, Danilo, alam mo kung anong ginagawa ko sa mga daga.
Tumingin sa akin si Sir Ricardo ng diretsyo. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sino ang mas dapat kong katakutan. Si Ma'am Elena na pwedeng ipapatay ang lalaki sa attic para lang malinis ang pangalan niya. O si Sir Ricardo na baka nalaman na ang tungkol sa panlalaki ng asawa niya at naghahanap lang ng tiyempo para itumba kaming lahat. Sa kabila ng mga gabing hindi ako nakatulog para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Ang pagtatago sa mga lalaki ni Ma'am Elena at ang paglilinis sa mga bakas ng maruming transaksyon ni Sir Ricardo. Nanatiling barya-barya ang sweldo ko. Isang gabi, nilakasan ko ang loob ko. Habang nag-aabot ako ng kape kay Sir Ricardo sa kanyang opisina, sinabi ko ang totoo. Sir, baka po pwedeng madagdagan ang sweldo ko. May sakit po ang anak ko, kailangan ko po ng pambayad sa ospital. Hindi man lang tumingin sa akin si Sir. Danilo, magtiyaga ka muna. Alam mong marami tayong binabayaran ngayon. Sa susunod na lang, paglabas ko, si Ma'am Elena naman ang nilapitan ko. Ma'am, kahit pautang lang po para sa gamot ng bata. Umismid lang siya habang tinitingnan ang kanyang bagong biling alahas. Sorry, Danilo, wala rin akong maibibigay ngayon. Alam mo namang mahigpit ang budget. Doon nagpanting ang tenga ko. Ang tight budget na sinasabi niya ay ang perang pambili ng mga mamahaling regalo para sa kanyang mga lalaki. At ang maraming binabayaran ni Sir ay ang mga suhol para sa kanyang mga iligal na operasyon. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kwarto, tiningnan ko ang litrato ng anak ko sa cellphone ko. Kailangan niya ako. At ang mag-asawang ito, na itinuring kong mga amo, ay walang pakialam kung mamatay ang anak ko habang pinoprotektahan ko ang kanilang mga baho. Kung ayaw niyo akong bigyan ng kusa, kukunin ko ang para sa akin, bulong ko sa aking sarili. Kinuha ko ang isang maliit na notebook kung saan ko itinatala ang lahat. Ang mga petsa kung kailan dumating ang mga sako-sakong pera ni Sir, ang mga plaka ng sasakyan ng mga lalaking dinadala ni Ma'am, at ang mga video na palihim kong kinuha gamit ang aking cellphone bilang insurance. Kinabukasan, gumawa ako ng 2 anonymous na sulat. Sa sulat para kay Ma'am Elena, naglakip ako ng screenshot ng video niya kasama ang instructor sa attic. Ang hiling, 100,000 piso bago maghating gabi. Sa sulat para kay Sir Ricardo, naglakip ako ng kopya ng ledger ng mga petsa at halaga ng mga porsyento niya mula sa mga iligal na sugal. Ang hiling ko, pang down payment sa operasyon ng anak ko. Hindi nila alam na ang tapat nilang katulong ay naging isang anino na handang sumakal sa kanila. Naupo ako sa kusina, naghihintay sa kanilang reaksyon. Alam kong kapag nabasa nila, hindi ako nakatanggap ng pera sa itinakda kong oras. Sa halip na sobre, isang mensahe ang natanggap ko mula kay Ma'am Elena. Pinapunta niya ako sa kanyang silid habang nasa night duty si Sir Ricardo. Pagpasok ko, hindi galit o takot ang bumungad sa akin. Nakita ko si Ma'am Elena na nakaupo sa gilid ng kama, tila naghihintay. Ang kanyang mga titig ay hindi na mapang-api, may halong pang-aakit at hamon. Danilo, mahina niyang simula. Alam ko ang pakay mo. Alam kong ikaw ang nagpadala ng sulat. Pero sa totoo lang, mas gusto ko pang ibigay ang katawan ko kaysa sa pera ni Ricardo. Ang pera, nababawasan pero ito, turo niya sa kanyang sarili. Ito, kayang-kaya kong ibigay sa iyo ng paulit-ulit. Nagulat ako. Akala ko ay katapusan ko na, pero tila mas gusto pa niyang bayuhin ko siya, kaysa maglabas ng 100,000 piso. Doon ko napagtanto kung gaano kalala ang pagkauhaw ng asawa ng pulis. Hindi lang pala siya basta ng lalaki, talagang hinahanap-hanap niya ang init na hindi na maibigay ng kanyang asawang abala sa krimen. Bilang isang lalaking matagal nang nagpipigil at nakamasid sa kanyang kagandahan, hindi na ako nakahindi.
Ang aking blackmail ay nauwi sa isang bawal na ugnayan. Sa bawat gabi na wala si Sir Ricardo, ako ang pumupuno sa pagkukulang sa loob ng kanilang kwarto. Mas lalong tumindi ang galing ni Ma'am Elena, na tila ba mas nasisiyahan siya dahil alam niyang bawal ang ginagawa namin at nasa ilalim kami ng iisang bubong kasama ang anino ng kanyang asawa. Pero habang nalulunod kami sa sarap, hindi ko malilimutan ang dahilan kung bakit ko ito sinimulan, ang anak ko na nasa ospital. Ma'am, paano ang pambayad sa ospital? Tanong ko isang gabi matapos ang aming pagsasama. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng nakakaloko. Huwag kang mag-alala, Danilo. Dahil napagsilbihan mo ako ng maayos, ako na ang bahala kay Ricardo. Gagawan ko ng paraan na siya mismo ang mag-abot sa iyo ng perang kailangan mo, nang hindi niya nalalaman na ang sarili niyang tauhan ang umaangkin sa kanyang asawa. Ngayon, mas lalong naging komplikado ang lahat. Kasabot ko na ang misis sa panloloko sa asawa niyang pulis. Pero sa likod ng aking isip, alam ko ang panganib. Kapag nalaman ni Sir Ricardo na hindi lang pera ang kinuha ko sa kanya, kundi pati na rin ang katawan ng kanyang asawa, hindi ako tumigil. Alam ko na ang serbisyo ko kay Ma'am Elena ay pansandali ang aliw lang, pero ang kailangan ng anak ko ay perang papel. Mga halagang tanging si Sir Ricardo lang ang mayroon sa loob ng vault nito. Ginamit ko si Ma'am Elena bilang aking imata. Habang magkasama kami sa silid, pilit ko siyang pinaamin kung nasaan itinatago ng asawa niyang pulis ang mga cold cash mula sa mga operasyon nito. Nasa ilalim ng tile sa walk-in closet ang susi ng vault. Danilo, bulong sa akin ni Ma'am Elena, habang naghahabol siya ng hininga. Pero mag-ingat ka. Alam ni Ricardo ang bilang ng bawat bundle doon. Ngunit bago pa man ako makakuha sa vault, dumating ang pagkakataong hindi ko inaasahan. Isang gabi, tinawag ako ni Sir Ricardo sa garahe. Balisang-balisa ang pulis, may mga mansa ng putik ang kanyang sapatos, at tila galing sa isang madugong engkwentro. Danilo, dalhin mo itong bag na ito sa bodega. Ibaon mo sa ilalim ng mga lumang gamit. Huwag mong bubuksan, huwag mong titingnan, utos ni Sir Ricardo habang iniabot sa akin ang isang itim na duffel bag. Heto ang 50,000. Bonus mo yan dahil tapat ka. Tinanggap ko ang pera, pero alam kong mas malaki ang nasa loob ng bag na iyon. Pagkaalis ni Sir, binuksan ko ito. Lumuwa ang mga bundle ng libu-libong piso, halos 1,000,000. Doon ko naisip, bakit pa ako magtitiyaga sa barya kung ang mismong ebidensya ng krimen ni Sir Ricardo ay nasa kamay ko na? Kumuha ako ng 3 bundle mula sa bag at muling ibinaon ang natitira. Sa loob ng isang gabi, nagkaroon ako ng pera mula kay Sir Ricardo at aliw mula kay Ma'am Elena. Naging hari ako sa loob ng bahay na hindi naman sa akin. Nakabayad ako sa ospital, pero ang kapalit ay ang pagiging double agent. Sa umaga, ako ang tapat na tauhan ni Sir Ricardo na nagtatago ng kanyang mga ebidensya. Sa gabi, ako ang lalaking umaangkin sa asawa nito. Ngunit habang dumadami ang pera ko, lalong lumalalim ang hinala ni Sir Ricardo. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hapunan, napansin kong may mga bagong camera na inilagay si Sir sa mga pasilyo pati na sa tapat ng kwarto ni Ma'am Elena. Danilo, tawag sa akin ni Sir Ricardo habang nililinis niya ang kanyang baril sa hapagkainan. May napapansin akong kakaiba sa bahay na to, parang may daga na unti-unting kumakain sa imbakan ko. Alam mo ba kung sino iyon? Hindi ako nakasagot agad, sinabi ko na lang kay Sir, na ilang taon na po akong nandito sa inyo, kung meron man daga dito, ako mismo ang tatapos. Magaling Danilo, tama yan, iyon ang sabi ni Sir. Pero alam ko at pakiramdam ko na may duda pa rin siya. Hindi nagtagal ang laro namin ni Ma'am Elena. Dahil sa mga bagong at sa likas na paghihinala ni Sir Ricardo, bilang pulis,
mabilis niyang nakumpirma ang panlalaki ng kanyang asawa. Isang gabi, binalot ng katahimikan at takot ang malaking mansyon nang sorpresang sumugod si Sir Ricardo sa silid ni Ma'am Elena kasama ang kanyang mga kasamahang pulis. Ngunit tila pumanig ang tadhana sa akin. Noong gabing iyon, nagkataong wala ako sa loob ng silid dahil inutusan akong bumili ng gamot para sa aking anak. Pagbalik ko, nadatnan ko na lang na nakaposa si Ma'am Elena at isinasakay sa patrol car habang umiiyak at nagmamakaawa. Ginamit ni Sir Ricardo ang lahat ng kanyang koneksyon at kapangyarihan. Sa loob ng korte, mabilis na napatunayan ang kasong adultery laban kay Ma'am Elena. Dahil sa tindi ng ebidensya at impluwensya ni Sir, nawalan ng karapatan si Ma'am Elena sa lahat ng kanilang ari-arian, mula sa bahay, mga sasakyan, hanggang sa mga bank accounts. Lahat ay naiwan sa kamay ng pulis. Sa kabila ng galit ni Sir Ricardo, isang bagay ang ipinagtaka ko, hindi ako idinamay ni Ma'am Elena. Pinangatawanan ng dati kong amo na ang lalaking nahuli sa kanya ay isang instruktor na nakatakas at hindi niya kailanman binanggit ang pangalan ko. Marahil ay bilang huling pasasalamat sa mga gabing pinasaya ko siya, o sadyang ayaw lang niyang madamay ako dahil maaring madagdagan ang counts ng kaso niya. Ahil dito, malinis akong nakapag-resign. Bitbit ang perang nakuha ko mula sa blackmail at ang bonus na ibinigay ni Sir Ricardo. Bago ako umalis, nagawa kong mapaoperahan ang aking anak at makapagsimula ng maliit na negosyo sa probinsya. Habang nakasakay ako sa bus pabalik sa amin, napatingin ako sa bintana. May kaunting panghihinayang akong naramdaman, panghihinayang sa alindog at ganda ni Ma'am Elena na alam kong matagal bago ko muling matagpuan sa ibang babae. Pero kasabay nito ay ang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Nakakasama ko na ang pamilya ko. Nakatakas ako sa kuko ng isang korap na pulis at sa bitag ng isang uhaw na asawa. Malinis ang aking exit, puno ang aking bulsa, at higit sa lahat, ligtas ang aking pamilya. Iniwan ko ang bahay na puno ng lihim, bitbit ang isang katotohanang ako lang ang nakakaalam. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang iwan ko ang malaking bahay. Sa aking maliit na bukid sa probinsya, habang nag-aani ako ng mga bagong tanim na gulay, aksidente kong nabuksan ang radyo sa isang balita na nagpatigil sa aking mundo. Isang mataas na opisyal ng pulisya, patay sa isang buy-bust operation matapos lumaban sa kapwa niya otoridad. Hindi ako nagkamali. Ang pangalang binanggit ay ang dati kong amo, si Sir Ricardo. Ayon sa balita, matagal na palang minamanmanan si Sir dahil sa kanyang ugnayan sa malalaking sindikato ng droga. Nang dambahin ang kanyang bahay, hindi sumuko si Sir Ricardo at piniling makipagpalitan ng putok hanggang sa malagutan ng hininga. Kasabay ng pagbagsak ni Sir Ricardo, nabalitaan ko rin na tuluyan nang nawala ang lahat ng kanilang ari-arian. Naremata ng gobyerno at ang iba ay naging bahagi ng ebidensya. Ang malaking bahay naging saksi sa aking mga lihim ay isa na ngayong bakanting gusaling puno ng alikabok. Napaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga, huminga ng malalim at uminom ng tubig mula sa aking pitsel. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat na nawala sa aking dibdib. Wala na si Ma'am Elena na kailangan kong paglingkuran at pagtakpan, at wala na si Sir Ricardo na kailangan kong katakutan bawat minuto. Nakalaya na ako sa mag-asawang gahaman. Kahit maliit ang kita ko sa pagtatanim, wala nang presyong makakatumbas sa katahimikan ng aking isipan. Tuwing gabi, nakakatulog ako kasama ang aking anak nang walang takot na baka may kumatok sa aking pinto. Minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko ang marangyang buhay sa Maynila, ang bawal na sarap at ang kapal ng pera sa aking bulsa noon. Ngunit pagtingin ko sa payapang luntiang paligid ng aking bukirin, alam kong mas pinili ko ang tamang landas. Dito na lang ako, bulong ko sa sarili ko habang tinatanaw ang papalubog na araw.
Kahit maliit ang kita, basta't ang bawat sentimo ay galing sa pagod at hindi sa dugo o lihim ng iba. Pero may gabing hindi rin ako makatulog, lalo wala naman akong asawa na iyakap sa akin. Ang mga anak ko ay nasa mama nila, na may sarili na rin na pamilya simula nang magkahiwalay kami noong maliliit pa ang mga bata at abala ako sa magtratrabaho sa mag-asawa. Wala akong oras sa aking asawa noon, kaya siguro naghanap siya ng iba. Hindi ko naman siya sinisi, dahil alam ko na may pagkukulang ako sa kanya bilang asawa. Sa mga anak ko na lang ako bumabawi, isa pa. Kilala ko naman ang lalaking na pangasawa ng aking asawa. Matino ito at ramdam ko na mahal din ito ang mga anak ko. Sa mga gabing mag-isa ako, doon ko naalala si Ma'am Elena. Kumusta na kaya siya sa correctional? Maganda pa rin kaya siya? Malapit na kaya siyang lumaya? Ano kaya isama ko siya dito para tuluyan makapagbagong buhay? Ano kaya bisitahin ko siya? Kuya Jay, mga tanong ko sa aking sarili na wala pang sagot sa kasalukuyan. Kung magpapakita akong muli kay Ma'am Elena, muli akong papasok sa gulo, ano kaya ang mas maganda ko na gawin?